Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog sa inyo, diretsong opinyon at komentaryo, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa balitaktakang Boxer Shorts, abay maghahabol po tayo sapagkat nawala tayo sa sirkulasyon. Dalawang laban ang ating pag-uusapan ngayon, papasadahan. Una, ang naging pagkatalo ni Melvin Gringo Jerusalem kontra sa Aprikanong si Siakolwa Kuse para sa WBC Minimum Weight o Strawweight Championship. Yan po ay ating hihimayin. Pangalawang laban, bagamat nalagasan tayo ng WBC title, abay meron namang world title shot na maaring parating para sa isang Pilipinong boxer. Kenneth Lover versus Michael Angeletti, IBF title elimination match. Mangyayari on June 6 dyan sa Tokonami, Japan. Ang dalawang labang ito, ating papasadahan saan papunta ang karera ni Melvin Jerusalem matapos siyang sumuko kay Kuse. At ito namang si Kenneth Lover. Can he turn on the heat against his toughest opponent to date? Ang undefeated American na si Michael Angeletti. Kaya ba niyang gawing spaghetti si Angeletti? Lahat ng yan ating papasadahan dito lang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan, Attorney Ed Tolentino, kasama pa rin po ninyo. Dalawang laban ang ating papasadahan para sa ating programa ngayon. Number 1, ang naging pagkatalo ni WBC Strawweight o Minimum Weight Champion Melvin Gringo Jerusalem kontra sa Aprikanong si Siakolwa Kuse. Nangyari ang labang yan sa mismong teritoryo ni Kuse at nalagasan nga tayo ng WBC title. Pangalawang laban na ating i-analyze, ang highly anticipated IBF Bantamweight Title Elimination Showdown sa pagitan ni Kenneth Lover at ang undefeated American na si Michael Angeletti. Ang labang ito mangyayari this coming June 6 dyan sa Tokonami, Japan. Unahin muna natin yung naging laban ni Jerusalem at ni Kuse. Ang dalawang ito ay unang naglaban last year doon sa Trilla in Manila 2 dyan sa Araneta Coliseum. At nanalo si Jerusalem via decision para mapanatili ang WBC Strawweight o Minimum Weight Championship, 105 pounds. Pero sa laban na yun, nakita natin, nahirapan itong si Jerusalem sapagkat may estilo. Mahaba, matangkad itong si Kuse and his style gave Jerusalem a lot of problems. Buti na lang, nanalo ang ating bata. Now, early this year, itong si Jerusalem, he was training for a unification showdown kontra kay WBA at WBO minimum weight champion Oscar Colasso ng Puerto Rico. Pero nagkaroon ng promotional issue sa laban na yon at hindi natuloy. Talagang sayang, sapagkat Jerusalem was training hard for this rematch with Colasso. Ngayon, itong si Jerusalem, nagsettle na lang siya for another fight with Siakolwa Kuse doon mismo sa Africa, sa teritoryo ni Kuse. Ito ang masakit na realization sa ating mga boksingero, mga kaibigan. Nasa atin ang kampyon, pero yung kampyon natin, kinakailangan pang bumiyahe sa teritoryo ng kanilang challenger para idepensa ang corona. In any event mga kaibigan, ang nakakatakot dyan, baka magkaroon ng hocus-pocus. Yun ang tingin ng marami. Pero in fairness, well-earned win para kay Kuse. Walang kontrobersiya, he deserved the points victory. In fact, even yung Filipino judge, sa kanya ibinigay ang laban. Mas maganda actually yung rematch Mas aggressive si Melvin Jerusalem sapagkat alam na niya ang kanyang kinakaharap na estilo kontra kay Kuse. Pero nagkabanggaan ng ulo, naputukan itong si Melvin Jerusalem sa mata at sa noo at naapektuhan ang kanyang estratehiya. Sapagkat tinarget ng todo ni Siakolwa Kuse ang mga nasabing cuts at hindi makaarangkada si Jerusalem because he also had to protect yung mga nasabing cuts. In round number 11, na-knockdown ni Jerusalem si Kuse pero hindi yun sapat para ma-overcome yung puntos, yung early lead na naitala na ni Kuse. So well-earned win para sa South African boxer. He hails from Eastern Cape, Africa.
and he became the first boxer sa Eastern Cape to win a WBC title. Yung ba kasi puro mga IBF titles ang nakuha. Yung mga taga Eastern Cape boxers. Now, buti na lang mga kaibigan, wais ang mga handlers ni Melvin Jerusalem sapagkat naisingit sa kontrata ang istipulasyon na kung sakaling matatalo si Jerusalem, kinakailangan magkaroon ng ikatlong laban between him and Cusi. So, meron pong rematch clause. And there will be a third fight, a third meeting between Jerusalem and Cusi. Lamang ngayon, nandun ang ating agam-agam sapagkat styles make fights. At maaaring hirap ang estilo ni Jerusalem kontra sa matangkad at mailap na si Cusi. Kasi nga naman, maliit lang po ang ating boksingero at kapag siya naghahabol, halos lundagin niya ang kalaban para bumitaw lamang ng suntok. Mas paborable kay Jerusalem ang sitwasyon kung saan ang boksingero lumalapit sa kanya, he is able to plant his feet well and counter. Doon ang lakas ni Jerusalem. So, styles make fights. Medyo troublesome talaga ang estilo ni Cusi kontra kay Jerusalem. Let's see if a third fight will allow Jerusalem to finally solve the puzzle that is Cusi. A very tough fight, a very crucial fight para sa karera ni Jerusalem. Pero buti na lang, he gets another chance. At ngayon mga kaibigan, mapunta tayo sa ikalawang laban na ating pinupulsuhan. Ang upcoming IBF Bantamweight Title Elimination Showdown sa pagitan ni Kenneth Levert at ang unbeaten American na si Michael Angeletti. Yan po yung mangyayari this coming June 6 sa Tokoname, Japan. Bantamweight, 118 pounds. IBF Title Elimination Match. Kung sino mananalo sa pagitan ni Levert at ni Angeletti ay mapapalaban para sa regular na kampyonato ng IBF na tangang-tangan na Mexicanong si Jose Salas Reyes. In other words, mga kaibigan, this is a very crucial fight para kay Kenneth Levert. Can he hurdle, can he beat his toughest opponent today? Ito tingin ko pinakamahirap itong Michael Angeletti. Si Michael Angeletti, mga kaibigan, walang talo in 14 fights with 8 knockouts. Siya po pinanganak sa New Orleans, pero nag-relocate sa Houston, Texas. At age 12, he quit playing basketball at nag-focus na lamang sa boxing. Matangkad itong si Angeletti, around 5'8" ang taas nito. And he was an accomplished amateur boxer sa Amerika. A former US National Amateur Champion. Now, Angeletti, mga kaibigan, in terms of style, he is a slick boxer. Madulas na boksingero ito. At talagang may konting Roy Jones nga ang galaw nitong si Michael Angeletti. He is a boxer, mga kaibigan. May suntok, pero he is first and foremost a boxer. Ang ganda ng jab. He can do a little bit of everything. Maganda kanyang mga body shots, mga kaibigan. Itong si Michael Angeletti. Pero para sa akin, mga kaibigan, kakayanin ni Kenneth Levert itong si Angeletti. Number 1, by the time na maglaban sila sa Tokoname, Japan, mga kaibigan, halos isang taon nang hindi lumalaban itong Michael Angeletti. Si Angeletti po kasi sumasideline na real estate broker, real estate agent dyan sa Texas. At mukhang nawili sa pagbibenta ng lupa. Nakalimutan niya yung boxing. Bumalik lang siya for this fight against Kenneth Levert. Now, Angeletti, 5 of his last 6 fights have been won by decision. So, ibig sabihin, nakikita nyo na, talagang he prefers to break you down as a boxer. Kung papasok yung oportunidad na maka-knockout, he will go for it. But he is first and foremost a boxer. Good jab. Magandang jab, good body shots. He can do a little bit of everything. Pero marami ring depekto kay Angeletti. Unang-una, kaliwete itong si Levert. This will be in favor of Kenneth Levert. The power is with Kenneth Levert, who has knocked out his last 5 opponents. Untested pa rin itong Michael Angeletti sa pro boxing. Wala pa rin masyadong matitinong nakakalaban. In fact, as far as 2 years ago, he was still fighting 6-rounders Which explains kung bakit mas mataas ang ranking sa IBF ni
Kenneth Lover kumpara kay Michael Angeletti. Merong deficiency sa depensa itong si Angeletti. Medyo masyadong relax yung kanyang style, bumababa ang kanyang balikat, at nakikita nyo, he is susceptible to the right hand. Yung overhand right, ilang beses ang tinatamaan. Paano nga po yung kanyang stance, yung kanyang balikat, yung kaliwa, ay masyadong baba, ayun pwede mong targetin ng overhand rights. Now, he is also susceptible to the left hook. Okay? To the left hook. Kailangan medyo practicing ni Kenneth Lover sapagkat Lover is a southpaw and he owns a very good left hook, mga kaibigan. Uppercuts will be also handy sapagkat the way Angeletti delivers his punches, mga kaibigan, it's coming from the outside Pag ganun humuhook siyang ganun So open siya for an uppercut from Kenneth Lover. So there are some deficiencies on the defense of Michael Angeletti, something that Kenneth Lover can exploit. But it will be a very, very tough fight. Kinakailangan kay Kenneth Lover, huwag niyang hayaang yung boxing style ni Angeletti ang magdikta ng tempo ng laban. Kung hindi, it will be a long night, sabi nga po natin, para kay Kenneth Lover. He has to dig deep, test the body, sapagkat si Angeletti halos isang taong hindi lumalaban. Medyo may problema yan, malamang, sa kanyang timbang. Test the body. Do a lot of feint, to bring the guard down and open him for the left hook. So, a lot is at stake for this fight, mga kaibigan. Kenneth Lover will have to do everything to beat Michael Angeletti. And he can, in my opinion. It's gonna be a tough fight, mga kaibigan. Very, very tough fight. Sabi ko nga, the toughest fight so far sa karera ni Kenneth Lover. Pero may loopholes sa laro ni Michael Angeletti, something that Kenneth Lover can exploit. Hopefully, mga kaibigan. So our prayers go to Kenneth Lover. Good luck sa kanyang upcoming title elimination showdown kontra kay Michael Angeletti. At yan po, mga kaibigan, ang buod ng ating programa for today, ang Boxer Shorts. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. We have a lot of catching up to do. Marami pa malalaking laban ang parating sa ating horizon, and we hope to talk about these fights. Until then, mga kaibigan, ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang.